Diyos, sabi ni ninyo. Masarap po ba yung kinakain niyo? Ha! Before po tayo mag-start, ipagpe-pray po tayo ni Ate Yvonne. Tayo po ay umukot, manalangin. Yes, Lord, Father God, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. Lord, sa aming magiging devotion, Panginoon, gabayan mo po kami, Panginoon. Simula po, Lord God, simula po, Lord God, sa magsasabi ng iyong mensahe, Panginoon, nawa, Lord God, na ang lalabas po sa kanyang bibig, Lord God, ay tanging kapurihan lamang ng iyong pangalan, Lord. At ganoon din po sa makikinig, Panginoon, buksan mo po ang aming puso't isipan, Lord God, na maintindihan at maunawaan po namin ang iyong salita. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako yung mag-parts mo sa ano. Tapos sila. Magkasunod ako. Sabado linggo ko magkasunod ako. So, ayun po, Sunday devotion po natin ngayon na ang topic po natin is we believe the Bible to be inspired, the only infallible, authoritative Word of God. So, ayun po, yung title po natin, isalin ko po sa Tagalog para mas maintindihan po natin at ng bawat isa po sa atin is, naniniwala kami na ang Biblia ay galing sa inspirasyon o galing sa Diyos. At ito ay tanging salita ng Diyos na walang mali at dapat sundin. Na sa topic po natin is, naiintindihan po ba natin yung line po na yun? May sumasagi po ba sa isip po natin sa line na yun? Ibig sabihin ng infallible, ano ibig sabihin? Yes. Hindi nagkakaroon. Yes. Oo. Tama. Pero gusto ko yung word na ginamit niya. Walang mali. Pag sabi ko kasi hindi nagkakamali, may chance na unlike yung walang mali, fix yun. Nakikita niya yung lalim ng salita. So, walang mali ang salita ng Panginoon. Ayun po. So, pwede po tayo take down notes po habang nakikinig. Pero mas okay po na... Nasaan yung galera niyo? Yan ang gagamitin niyo to write notes. Kaya nga kayo sa ganito, di ba? Handouts niya. Dito pala. At kung bakit kayo binigyan ni Kuya Nico ng vision and mission, dapat nasa notebook niya na nakaipit sa Bible. Ako nandun. Kasi handout yan, guys. Kung bakit kayo may ganyan. Yan, very good. May ganyan yung name mo yan. Baka itapo ni Kuya Dre. Alam mo na si Kuya Dre. Mahilig pa naman ako magtabi niyan. Oo, ano ko. Akin yan eh. Oo, sige. Okay. Oh, yes. Oh, thank you. Oh, ayan. Okay, talon. Sabi nila ay Bible. Very good. Okay na po? Oh, sorry, ma'am. Sige po. Aba. Lahat po may dalang statement of faith. Aba. Wow! Kahit gumapang po ko sa dito. Sige po. Thank you po sa pag-notes po. So, ang unang verse po na nakalagay po sa aming topic is 1 Thessalonians 2 verse 13. So, pakibukas po ang ating Bible sa unang mga taga-Thessalonica 2 verse 13. At talaga, ano to? Bible ba yan? Wait lang, nagsasalita na si Nene. Finally, kayo naman. Finally. Okay, para walang ano po, sabay-sabay na lang po basahin. Nabasa niyo po ba? Aba. Okay po. 1, 2, 3, go!
makikita sa buhay ninyo ng mga nasasalasaya. So, ayun po. So, sa verse po na ito is, alam naman natin yung pinapahayag ng verse na to sa atin is pagpapasalamat sa ating Panginoon. So, meron po kaming inilatag po na parang, na mga sundin at way or guide sa ating pagsunod sa ating Panginoon at pasasalamat sa ating Panginoon. Una po is patuloy na pasasalamat sa Diyos. So, ang pasasalamat sa Diyos ay hindi minsanan, kundi palagi. Ipinapakita nito kung gaano kahalaga sa kanila ang nangyari sa buhay natin or sa buhay ng mga taga-Thessalonica. So, sa atin po bang, sa pamumuhay po ba natin, nagkakaroon po ba tayo ng mga challenges or struggle sa ating buhay? Lahat naman po nagkakaroon po ng mga ganong pagsubok po, no? Amen po ba? Amen. So, sa mga ganong sitwasyon po is, kanina tayo lumalapit? Sino po? Pag po hindi kayo sure. Kanino ulit? Kanino tayo lumalapit? Kay Lord. Dapat siya sinisigaw. Okay. Para ako yung Ayan po. So, dito po sa unang gabay natin sa verse na ito is patuloy na pasasalamat sa Diyos. Tama po ba na hindi tayo minsanan? Minsanan lang po ba tayo magpasalamat? So, Kuya Josh, kailan ka lang po nagpapasalamat sa Panginoon? Araw-araw? Ikaw, EJ, higitan mo yung araw-araw niya. Ha? Ano? Araw-araw po. Araw-araw? Minuto. Oh, minuto. Wala pang sigu-segundo. Every day? Every night? Sa akin nga ito, Nene. So, ganun po is hindi tayo minsanan magpasalamat or kapag may blessing lang or something na, ay, thank you Lord na kasi ganito, nakapasa ako sa exam. Hindi po ganun. Kundi, kahit na before and after mangyari is nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon. Pag-isip pa lang sa umaga, thank you Lord. Nagising ako. Di ba? Kaya sabi nga ni Pastor na pagtulog at pag-gising, kailangan unang aalalahanin natin is si Lord. Dahil ano po ate Nene? Siya lang bumigay ng buhay sa atin. Tama po. So, kaya lagi tayo magpapasalamat sa ating Diyos. Tama po? Amen. Amen? Amen. Ang tahimik nyo. Okay, sa next po is, yung number 2 po is, pagtanggap ng salita ng Diyos. Is, i-explain naman po ni Ate Ibo. So dito po sa pangalawa, sa pagtanggap ng salita ng Diyos, ang mga taga-Thessalonica ay nakikinig sa pangaral ni Pablo. Ang ipinangaral ay tinawag na salita ng Diyos. So ayun na po, si Pablo ay nangaral sa mga taga-Thessalonica tungkol sa salita ng Diyos. At yung mga taga-Thessalonica naman ay nakinig at tumanggap sa mensahe ng Panginoon. So, tayo po ba, paano natin maipapakita na sinusunod natin or tinatanggap natin yung salita ng Diyos? Sa inyo po. Po? Paano po natin maipapakita na tinanggap po natin yung salita ng Diyos? Po? Yung actions.
Yun, tama po yun. May papakita po natin siya sa pamamagitan po ng actions. Kasi nga, sabi din po sa devotion ni Ate Ira noong nakaraan, is yung faith po natin without actions is parang, hindi po parang, yung faith po natin without actions is, sablay lang din po siya, wala lang din po. So, ayun nga po, bilang resulta po, sila ay nagpakita ng pagtanggap at pananampalataya sa salita ng Diyos. At ito ay nagdulot ng pasasalamat at kagalakan kay Pablo. So, para naman po sa pangatlo, i-explain po ni Ate Ira. Okay, next po. Naintindihan niyo po ba yung number 2? Naintindihan niyo po? Patanggap ba yan? Patanggap? Patang? Sorry po, ako po nag-type. Very good very good. Oo nga, wala ka, G. Kasi nasa akin si G. Tara, tingnan tulog. So, next po is number 3. Hindi tinanggap bilang salita ng tao. So, next naman po, ang mahalagang punto ay kung paano nila tinanggap ang mensahe. Hindi nila ito itinuring ng mga idea, opinion, or matatalinong pananalita lang ng tao. Kasi sa mga taga-Thessalonica, ang nangaral doon ay si Pablo. So, ang mga taga-Thessalonica, hindi nila tinanggap yon as a idea, opinion, or matatalinong pananalita lang. Kundi tinanggap nila ito bilang salita ng ating Diyos. Okay po? Naintindihan po ba natin? So, kapag, di ba po, si Pastor ang ating naghati ng Word of God, hindi natin siya inaano na idea lang yun, di Pastor, yung mga sinasabi niya, kundi salita yun ng Panginoon. Tama po ba? Na inihatid sa atin, kundi pangaral yun na salita ng Diyos sa atin para matanggap natin ang ating Panginoon. Naintindihan po? Amen po? Amen. So, next po is number 4. Daddy Bone. Para naman po sa pang-apat, tinanggap bilang tunay na salita ng Diyos. So, tinanggap nila ito ng may paniniwala at paggalang bilang mismong salita na nanggaling sa Diyos, kinilala nila ang banal na otoridad nito. So, gaya nga po na sinabi ni Ate Ira, yung ipinangaral po sa kanila ni Pablo is hindi nila tinanggap bilang galing yun kay Pablo, kundi tinanggap nila ito na galing yun sa Diyos. So, kagaya lang din po nung kasi nga po diba sabi nila, ang salita ng Diyos ay buhay. So, once na matamaan tayo or once na nakarelate tayo, ibig sabihin nun is may nire-reveal sa atin ng Panginoon and may gusto siyang iparealize sa atin. And gaya lang din po sa mga taga-Thessalonica, tinanggap nila yung bilang tunay na salita ng Diyos. So, sa panglima